Doc, good noon po sa lahat, no? I am Janice Daniel po, and our discussions for today, it's all about 8 secrets, no? For a healthy living. In Genesis 1:29, and God said, "Behold, I have given you every plant is on the face of all the earth, and every tree with seed in its fruit, you shall have them for food." So sa Genesis pa lang po, dito po natin na kung intindihin po natin yung verse na to, we as human beings po, we are not designed po, our body, our system, hindi po siya nakadesign para po kumakain tayo ng mga meat, no? Kasi po, dito pa lang po, ini-emphasize niya kung ano po yung dapat nating kainin. According to Proverbs 23:20, be not among drunkards or among gluttonous eaters meat. Yung mga gluttonous eaters, yun yung nakikita natin ngayon sa mga mukbangers, di ba? So kung makapag-eat sila ng meat, grabe talaga. So dapat iwasan natin ang mga ganyan. Kasi po, si meat po talaga yung cause ng mga sakit. Saglit. Sorry po, yung mga aso ko po maingay. Okay. So, next. Okay. No? So, sabi ni Ellen G. White, it is a mistake to suppose that muscular strength depends on the use of animal food. Kasi, kadalasan, when we introduce po ang vegetarian, dapat laging veggie. Ang reason po ng mga tao madalas, di ba yung source ng protein is meat. So saan tayo kukuha ng B12 o kaya yung protein? Yun yung lagi nilang reason, no? Kasi nasa isip talaga nila na yung meat ang source ng protein para sa muscle, no? So the needs of the system can be better supplies and more vigorous health can be enjoyed without its use. The grains with fruits, nuts, and vegetables contain the nutritive properties necessary to make good blood. No? Bakit ini-emphasize ni Ellen G. White ang good blood? Dahil po lahat ng sakit natin, lahat ng system natin ay galing sa blood. Si blood kasi ho yung nag-transform, si blood kasi ho yung nagsusupply. Kaya po, lahat po ng karamdaman natin, kung meron mang mga sakit, andyan po talaga siya nagsisimula sa blood, no? These elements are not so well or fully supplied by a flesh diet. So kung gusto po natin ng healthy, kung gusto po natin ng long life, no? Long live, dapat iwasan natin yung mga flesh diet. So, ito ho yung the 8 secrets to healthy living. So may 8 secrets lang pala para magkaroon tayo ng healthy living. Number 1, nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, air, rest, and trust in divine power. So today po, i-discuss ko po sa inyo, it's all about muna sa nutrition. Okay, what is nutrition? Nutrition is about eating a healthy, balanced diet. Again, healthy, balanced diet po. Diba? Since elementary, high school, until college, dinidiscuss po yung food pyramid, yung go, glow, and grow foods, no? Hindi ho ito yung healthy, balanced diet. So ito ho yung mga Western food, which is hazardous to Asians. Pero ho, ito yung kadalasan kinakain po natin, no? So,
mahilig po tayo sa mga western foods, mga fried foods po talaga. Kasi yun po yung masasarap. Now, as parents po, yung mga parents natin, hindi ho nila inisip ang food na hazardous. Ang inisip lang ho nila, masarap ho yung pinapakain sa mga anak nila. So ngayon ho, talaga, except lang po yun sa mga health conscious na mga parents, kadalasan ho, ito ho yung kinakain ng mga anak nila. Okay, lalong-lalo ganito, no? So every morning, pag nagmamadali tayo, so niluluto na lang natin yung noodles, yung hot dogs, no? Tapos pag snack time, dadaan na lang tayo sa mga fast food chain, kakain ng mga french fries, yung mga burgers, no? Tsaka pag kumakain din tayo minsan, nauumay tayo, gusto natin ng sweets, kumakain tayo ng mga cakes, no? Tsaka those are hazardous. Okay, now, the number one cause of death in Asia was heart attack. Sabi niya. 70 years ago po, no, ang number one cause of death sa Asia, malnutrition and mga bacterial diseases po, mga virus diseases. Ngayon ho, ang number one cause of death sa atin was overnutritious na po ang pagkain natin. And ang number one cause of death dahil ho sa kinakain natin, lifestyle diseases. Kaya ho, number one cause of death in Asia was heart attack. Bakit ho? Si heart attack ay galing din po sa pagkain at kinakain natin. So, dapat Asia need to understand the danger of the trend toward Western style eating food. Dapat maintindihan ho natin kung ano ho yung danger sa Western style eating food. So, Asian eats meals, many meals of deep fat fried meals. So, totoo ho yan. Sa bahay natin, hindi ho maiwasan sa isang araw na meron ho tayong piniprito. No? Kasi ho, sa pagprito, less ho tayo ng expenses sa ingredients kasi oil lang, tapos finaido natin siya. Tsaka mas madali ho siyang lutuin at mas masarap ho pag deep fat fried meals po. And highly salted or highly sweetened po yung pagkain. So pagkatapos po natin kumain ng ulam natin na salted, naghahanap tayo ng sweets, no? So Asian youngsters are become addicted to many items on this list. So marami ho mga kabataan ho na na-addict po sila sa mga pagkain na nandun sa list. No? Nag-crave sila. So, be smart. You can avoid heart attacks and high blood pressure by discarding Western eating food. Yung ma-avoid natin ang heart attacks, ma-avoid natin ang high blood pressure kung iwasan natin yung mga Western eating food. Sabi niya, fats are necessary. No? Kailangan si fats and essential for the function of every cell in the body. No? Essential si fats sa function ng bawat cell sa ating katawan. Fats are fuel. Fat deposits in the body also serves as banks in which they store energy. No? So si fats, kailangan natin siya, kailangan nag-deposit ng fat sa bank sa katawan natin para maging energy siya. So again, hindi lang ho pala si carbohydrates. Diba? Sabi nun sa food pyramid, you eat carbohydrates for energy-giving food, si carbohydrates. Si fats din pala, pwede siyang gawing energy food. Okay, ganito yan ang process niya. For example, less carbohydrates ho yung kinain natin. No? Low carb diet tayo. Now, pag low carb tayo, ang ginawa ng katawan natin, kasi nga ho, madali lang ho kasing ma-burn si carbohydrates. Ngayon, naubos na si carbohydrates as energy, tapos kailangan pa ng katawan natin para gawing energy. Ang ginawa ho ng katawan natin, yung mga stored fats na nasa katawan natin na nakadeposit, yun ho yung gawin niyang energy. So, hindi ho tayo ma-worry kung less lang ho yung carbohydrates na kinakain natin. Kasi meron ho tayo mga fats na ka-preserve sa katawan natin para gawin niyang energy. Okay? Tapos ito yung yun yung mga healthy fats, no? Dietary fat.
good fat sila. Number 1 ho, yung avocado, yung salmon fish, at saka yung mga nuts. Sila ho yung mga best source of good fat. Ano ba kayo dun, ma'am? Magsisimento kayo dun sa ilalim? Okay, Papa. Dapat tanggalin yung mga sapatos. Okay, so essential fatty acid 3, si omega number 1 po siya sa heart health. No? Si omega-3, i-reduce niya the risk of heart disease, i-lower po niya yung triglycerides, i-reduce niya yung inflammation, and preventing po yung mga blood clots. I-prevent pala ni omega-3 yung mga blood clots. Number 2, sa brain health, crucial for brain C, omega-3 function and development and improve mood. So, bakit emphasize niya yung improve mood? Meron ho tayo mga moods. No? Minsan, mag-switch po yung moods natin, changing moods. May mga moods tayo. So, pag itong mood natin naman, andun tayo sa sad or stressed yung mood natin, yung sakit naman, madali tayong madapuan ng mga sakit. So, dapat good mood tayo everyday. And cognitive function. Ano po yung cognitive function? Si cognitive po, ito ho yung process po na yung memory natin, yung processing ng speed na dali tayo makagets, dali tayo makaintindi, yung reasoning natin, yung paano tayo magplano, ito ho lahat sovereign function yon. No? So, tutulungan ho tayo ng brain health natin with omega-3. Number 3, sa joint health po. Si joint health, anti-inflammatory po siya. No? Imagine, anti-inflammatory. Pag meron ho tayong mga pamamaga sa mga joint pains, arthritis, no? So si omega-3 po, anti-inflammatory, no? Reduce the pain and stiffness in people with rheumatoid arthritis, si omega-3. And number 4, eye health, help reduce the risk of age-related macular degeneration leading to blindness, no? Sa akin ho, pag start ko po ng age of 40, farsighted na po ako. Talaga ho, magdi-differ po talaga yung eyesight natin pagdating po sa age. Pero kung lagi ho tayong may omega-3, no, i-reduce niya po yung risk na ganyan, no? Number 5, skin health. So, reduce inflammation in the skin, prevent symptoms of eczema, yun hong ang mga may skin allergies, no? At saka other skin condition. Meron ho mga tao na makikita natin na dry ho yung skin niya, iba ho yung skin niya. So, kung lagi ho tayong kumakain ng may omega-3, maganda po siya sa ating skin. Magiging glossy and healthy po yung skin natin. And number 6, sa pregnancy and child po, no? Sa fetus pa siya, maganda ho yung development ng bata sa fetus nyo and help reduce the risk of premature birth. And improve din po niya yung cognitive function in infants and young children. So yung cognitive functions again, sabi ko, yun ho yung paano ho nag-response yung bata, paano ho siya mag-perform, no? Multitasking, problem solving. So paano ho yung bata, yung attention niya at saka yung memory niya. So at that age po, pagkasilang po ng bata up to 12 years old, dapat ho ma-develop din natin yung brain function ng bata, no, ni baby. So, ang omega-3, alin po doon? Yung fish-like salmon, tuna, flax seeds, chia seeds. Nandun po siya sa soybeans, spinach, no, sa beans, banana, and avocado and nuts. Doon ho natin makikita si omega-3. So, do you know that your body makes from an 1/4 of teaspoonful pure cholesterol daily? And that is much as you need. So pagdating naman po dun sa mga pagkain na yun, hindi ho tayo kumakain ng masyadong marami, no? Kasi ho, yung katawan natin pala, no, nagproproduce siya ng 1/4 of teaspoonful pure cholesterol daily, no? Tapos enough na din po yun sa kailangan ng katawan natin. Okay, these are the cholesterol in food, no? So, bakit ko po dito nilagay si egg? Okay, si egg ho, it's a good cholesterol. Depende po sa pagluto natin. At nagiging bad na po siya sa pag-food process po natin. Okay? Now, halimbawa, si egg,
sunny side up, kagaya niyan. So, yung oil na ginamit mo, yung salt na nilagay mo, to magiging bad na ho ang cholesterol. And then, si boiled egg, no, ang calorie niya, 80 calorie lang. Pero pag fried na si egg, magiging 200 plus calorie na si egg. So, kung calorie conscious kayo, dapat isipin nyo kung ano yung calories na kinain nyo para ma-monitor po yung calorie intake. Ano po yung calorie intake? Gano'n po yun siya ka-important sa katawan natin? Dapat ho tayo matutong mag-count ng calorie para hindi ho tayo ma-overweight. No? So, kagaya ko, sa height, tsaka sa age ko, dapat 1,200 calorie per day lang ho yung kakainin ko. So, halimbawa, fried egg, 200 plus calories, so nabawasan na siya. No? So, every day, dapat kinakount mo yung calorie mo. Pag kumakain ako ng egg, 200 plus calorie, plus rice, 200 calorie ang isang cup, no? Plus kumain ho ako ng meat, no? Isang palad ng meat or kaya fish, no? So si fish, it is either, depende sa size, so 300 calories. So magkano na ho sa isang meal? So dapat kasyahin mo ho yun kasi pag hindi ho lumapas ho yung calorie intake mo, magiging fats yun at mag-store din sa body natin, no? So ito ho yung may high cholesterol fats, no? Mga seafoods, no? Itong talaba, tawag sa amin nito, oyster, tapos shrimps, tapos ito ho mga fried foods. Ito ho yung kadalasan na kinakain ho talaga ni Pinoy kasi si Pinoy mahilig sa masasarap. Okay, so trans fat, yun ho. Ang marami hong trans fat yon, yung mga pagkain na yon, are the most unhealthy fats to eat, no? Found in baked food, no? Yung mga tinapay, no? So, kadalasan natin, pag nagugutom tayo, bumibili tayo ng mga tinapay, ng mga biscuits, no? Kasi yun ho yung madali, instant. So, fried, tapos frozen foods and processed food. No? Sarap ng mga longganisa, yung mga ganyan. Hot dogs, yun ho yung mabilis. At saka yun pala ho yung maraming trans fat. No? Pag lagi ho tayong kumakain ng maraming trans fat, high cholesterol tayo gives rise to atherosclerosis in which excessive cholesterol is deposited in artery walls. Ano? Si atherosclerosis po, excessive. So, sobrang cholesterol ho ang na-deposit dun sa artery walls, dun sa ugat natin. No? So, ano ba yan si atherosclerosis? So, ito ho, understanding heart attack. So, ganito po yan. Dapat ho, yung veins natin ay ganito po siya kalinis. Pero, pag lagi ho tayong kumakain ng fatty foods, magbi-build up po siya dito ng fats. Tapos, may war na yung body natin, hindi natin pinapansin kasi ho, ang iniisip natin, yung masarap talaga kainin. Hanggang na-blockage na po yung veins natin at puputok ho yan. At doon ho tayo magkakaroon ng heart attacks. Dito po sa kabilang side, ito ho yung totoong picture po. Ganito ho talaga ang itsura ng ugat natin. Nakikita niyo pa ba itong yellow na to na nandito? Ito ho yung mga stored fats. Kita mo yung blood niya? Ang blood niya po ay nag-clot. Dahil po sa mahirapan magdaloy ng dugo dyan, ano ho po, magbre-break po yan siya at sasabog at puputok. Kasi ho, yung pag marami ho yung fats yung ugat natin, itong ugat din natin niya is maninigas, mag-stiff din po siya. So ano ho mangyari pag nandun ho yung clots, hindi na siya makakagalaw, hindi na siya makaka-travel. So sasabog yan. So yun ho yung heart attacks. At kadalasan ho yan nangyayari sa atin, no? As of today, marami ho talagang nangyayari na natutulog lang, kinabukasan, hindi na ho nagising, no? Marami hong cases po na nangyari, nagka-aneurysm po, pumutok po yung ugat sa utak nila, namatay. Okay, so sa mga aneurysm cases po, bihira lang ho yung survival rate niya.
no? Bihirang-bihira lang talaga ang taong makakasurvive pag nag-aneurysm. May nangyari ho niya nung naka-admit ho ako sa hospital last January. Nag-aneurysm siya. Pero no, by God's grace, nakasurvive siya. Pero nung inadmit siya, nagkasabay kami sa emergency room. Sabi ng doktor, 20% na lang ang survival rate ng husband niya. Pero grabe yung husband niya, survivor at nakasurvive din siya hanggang ngayon. Buhay ho siya. Pero hindi ho madalas na may aneurysm, may heart attacks po na nabubuhay o nare-revive po ang pasyente. Kaya ingat-ingat po sa pagkain natin. So sabi dito, atherosclerosis ba reversible? Yes, sabi ni Dr. Dean Ornish at the scientific session of the American Heart Association, which made headlines in the US. Si Dr. Dean Ornish po, nagawa po siya ng experiment, no? So sa 50 patients na scheduled for bypass operation, ginawan po niya ng experiment. First, bago po siya na-experiment, pinatigil po niya sa sigarilyo, no? Tapos pinapa-exercise niya konti. Tapos, nag-ano siya ng experiment, i-divide niya into two. So, 25, 25. Yung sa first 25, ginawa po niyang vegetarian diet. And the next 25 po, ang ginawa niya, nag-apply po siya ng 30% ng meat, no? Yung may fat yung pagkain niya. Sabi nila yung matchback size lang po, no? Yung pagkain niya ng meat. Tapos, ito hong si vegetarian, pagkain nila everyday. Tapos, ito naman si ano, sa 25 po na katao, ang ginawa po niya is ano niya, binigyan po niya ng mga synthetic panagamot itong 25. Then, after po sa experiment niya, itong 25 po na naging vegetarian po, nagiging healthy na po yung veins nila, nawawala po yung atherosclerosis nila. But, itong 25 na yung binigyan niya ng 30% na protein ng meat, yung pagkain nila, again, mas lumala ho yung sakit ng mga tao. So, kaya ho, si Dr. Dean Ornish po, sabi niya, ang atherosclerosis po talaga ay reversible. No? Kung meron ho tayong kakilala na may ganyan, so i-try nyo to convince na maging vegetarian diet. And then, hindi lang ho si Dr. Dean Ornish po doon ang nakakaano. No? Naalala po ba yung story ni Pretty Ken? No? Na he was diagnosed with lymphoma cancer and atherosclerosis na po siya. Tapos nag-consult siya sa other doctor. Sabi ng mga doctor, kung anong meron ka, yun na. Pero ang ginawa ni Pretty Ken, research siya talaga, no? Sa mga writings ni Ellen G. White. At doon niya na, ano, na kailangan pala mag-exercise, tsaka nutrition, no? Yung pagkain niya, naging vegetarian siya. And then, gi-fight talaga ni Pretikens na kasi yung atherosclerosis niya nawala, no? Pero namatay si Pretikens hindi ho dahil sa sakit niya, kundi dahil sa kanyang leukemia. Then pagkamatay ni Pretikens, pumunta ho yung mga taga England, talagang binabiopsy tiningnan kasi siya yung ano siya yung nag-advocate talaga sa vegetarian noon. So, tiningnan yung veins niya. Alam nyo, nung nag-biopsy sila, ang veins ni Pretikens was like 10-year-old boy. No? Ganun kalinis. So, hindi sila makapaniwala yung diagnosis ni Pretikens 27 years ago. Kasi nang na-diagnose si Pretikens na meron siyang lymphomatic cancer and atherosclerosis, 27 years after ho siya namatay. So, hindi ho sila makapaniwala na ganun ho kalinis yung ugat niya at ganun ho. So, proven po talaga atherosclerosis is reversible. Now, studies research shows the following that virus-caused cancer is promoted by excess fat. No? So kung marami pala tayong fat sa katawan natin, mapopromote talaga si cancer. Tapos, chemically caused cancer is promoted by excess fat. So kung marami ho tayong fat sa katawan natin, ma-promote talaga si cancer. Kung marami,
chemically exposed tayo, tapos mataba din tayo, sobrang fat natin, ang dami tayong excess fat. So, madali ho tayong magka-cancer. So, cancer secondary to X-ray radiations is promoted by excess fat pa din. Transplanted tumors in animals also promoted with excess fat is given. So, mayroon ho silang mga experiment na maglagay yung animals, no? In-transplant sila ng tumor para mabuhay po yung tumor, nilagyan po nila ng excess fat yung animal. So, dahil kay excess fat po, tayo ho ay magkakasakit. Okay, ganito ho yung normal natin na cell, no? Ganyan ho yun siya. Round ang shape niya, tapos malinis ho siya, no? Pero, pag si cell ho ay magiging cancer cell, ganito yung itsura niya. At ito ho si cancer cell, tayo ho lahat meron yan. No? Meron ho tayong cancer cell. Kaso lang, si cancer cell ho, dormant. Natutulog lang yan sila. Pero pag exposed po tayo sa mga free radicals oxidation, exposed po tayo sa mga unhealthy foods, exposed po tayo sa mga stress, si cancer cells ho ay mabubuhay. At pagkabuhay ni cancer cells, kakainin niya yung mga good cells at magmumultiply sila. Magparami talaga yan si cancer cells. Hanggang magkasakit na tayo ng cancer. No? Tapos, di ba sabi doon, excess fat ho ay makapapabuhay po sa kanila. So, kung lagi ho tayong kumakain ng mga excessive fats, hindi ho talaga natin maiwasan na magkaka-cancer ho tayo. Okay, ganito ho. Ito ho muna yung signs ng cancer, no? Yung dapat kung may nararamdaman kayo ng ganito, unang-una, punta ho kayo sa doktor para ho magpa-check up. Kung meron ho kayong low-grade fever, no? Yung dagaang bayan sa Bisaya, yung lagnat na hindi naman ka masyadong mainit, pero parang dilalagnat ka lang. Number 2, no? Dizziness, fatigue, pagod. Lagi kang pagod, no? Number 3, nausea, vomiting, nasusuka. Tsaka iba yung pakiramdam nyo, no? Then, excessive sweating. Kung makapagpawisan kayo, grabe yun, yung bempo, maano mo talaga, mapipiga mo pa sa pawis mo. Grabe yung pagpapawis mo. Then, loss of appetite and unexplained weight loss, no? Hindi ka nagda-diet, hindi ka nagpapayat, pero naglo-lose ka ng weight. Then, abdominal discomfort. Iba ho yung tiyan nyo. No? Kaya ho, kung meron ho kayong mga signs na ganyan, meron ho sa inyo yung 6 na signs na yan, punta na ho kayo ng doktor para ma-check kayo at malaman kung ano ho yung nararamdaman nyo. So, ano ho yung gagawin natin sa katawan natin to maintain healthy? No? Unang-una ho, dapat monitor po natin yung BP natin. No? Kasi ho, madalas at karamihan, kumpiyansa ho tayo sa health natin. Hindi ho tayo nagpapa-BP. Kaya ho yung iba, natutulog, namamatay, kasi hindi nila alam kung ano ho yung status ng katawan nila. May nangyari ho yan dito. Ang una niyang nararamdaman, masakit lang daw ho yung ulo niya, akala niya kasuhin lang siya. Nagpahilot siya nung gabi, kinabukasan hindi na ho siya nagising. Kasi ho, hindi niya minomonitor yung BP niya. Kasi kung na-monitor niya yung BP niya, lagi niyang minomonitor, alam mo kung hypertensive ka o hindi. Tapos ngayon naman, 130/90, hypertensive ka na ho. No? So, dapat careful po tayo. Bakit ho? Kailangan natin na magpa-BP, high blood pressure, silent killer siya. Bakit naging silent killer? Kasi hanggang ngayon, symptoms pa din.
si high blood pressure. Hindi ho siya sakit. Symptoms ho siya. Kung may problema ho tayo sa kidney, taas ho talaga yung BP natin. Kung may problema ho tayo sa ating heart, syempre, tataas ho yung BP natin. No? So, symptoms ho siya. Hindi ho siya sakit. Kagaya ho ng lagnat. Si lagnat, hindi ho siya sakit. No? Fever, symptoms siya. So, pag may lagnat ka, ibig sabihin, symptoms niya na meron kang mga infection. No? So, number 3, 3 times more likely to suffer heart attack. Pag taas ho talaga yung BP nyo, mag-heart attack ho kayo. No? Tapos, number 4, 8 times more likely to suffer po sa stroke. Again, kung ako ho papipiliin, gusto ko na lang ho yung heart attack para mawala na kaagad. Kasi ho, pag tayo ho ay may stroke, tapos hindi ho tayo makakagalaw, aalagain po tayo. Sana ho, may mga anak ho tayong yung pusong mamon, no? Yung maawain. Kasi ho, pag-aalagain tayo, magiging burden ho tayo sa mga taong mag-aalaga natin. So, dapat ho, careful ho tayo sa ating mga pagkain bago ho mangyari ang hindi dapat mangyari. Tapos, ito po, causes of high blood pressure. So, paano ho ba tayo magkaka-high blood pressure? So, some people are sensitive to salt than others. So, sodium in salt may actually the number 1 cause of hypertension. Okay. Marami hong nagtatanong, vegetarian diet ho ako. Bakit ho ako nagka-hypertensive? Hindi naman ho kami kumakain lagi ng meat. Isda-isda na nga lang. Bakit ho ako nagka-hypertension? Bakit pala? Dahil doon sa salt. No? So, low salt po tayo sa diet natin. Kahit ho mag-vegetarian diet tayo, kahit ho, ano ho yung kinakain natin, dapat low salt. Kasi ho, si salt ay number 1 cause of hypertension. Number 2, atherosclerosis. Yun po yung na-discuss natin kanina. Yung mga stored fat deposit po dun sa veins natin. And number 3, obesity. Yung overweight po. No? Tapos, obesity ho, madalas. Yun ho yung mga nangyayari nowadays. Number 4, estrogen, a female hormone found in birth control pills, no? It will cause the body to retain salt and same effect as consuming too much salt. No? So lahat ho ng mga babae pong gumagamit ng birth control pills, no? So dapat low salt sila kasi ho si pills pala i-retain niya yung salt sa body. Kagaya din ho ng kumakain tayo ng too much salt kasi i-retain niya. Tapos kumakain ka na naman ng salty mamaya, i-retain niya. Ha? Tumatipon-tipon po yung mga salt. Kaya yun pala ang makakos ng hypertension or high blood pressure. So, iwas-iwas po sa salt. And number 5, prolonged overconsumption of refined sugar. Oh, contributing factor in persons with decreased kidney function, no? So, yun hong nagkonsume po ng refined sugar. So, iwas-iwas po tayo sa mga may refined sugar. And number 6, stress. Kahit ho, low na ho yung salt sa food natin, hindi na ho tayo nagsusugar, pero kung stress naman tayo lagi, no? Social stress, work stress, and noise stress, all of this may cause pa din ng hypertension. So, dapat control natin yung ating mga moods and feelings po. Kasi si stress din, malaki ho din siyang contribution. Kasi hindi ka na makakatulog ng maayos, no? Si stress, no? Hindi ka na umabot ng 8 hours sleep. Tapos yung lagi kang galit, laging iba yung ano mo. So, madali ka din magka-hypertension. Okay, so ano yung gagawin natin para magiging healthy tayo? Number 1, so daily exercise and low-fat diet. No? Tapos,
So some fats are friendly to the heart, called high-density lipoprotein. So they actually remove cholesterol in various places where it has been deposited to take it back to the liver for disposal. Okay, ganito. 'Di ba? Meron tayong good fat. So si good fat pala, no? Si good fat, puntahan niya dun si bad cholesterol, no? Tanggalin niya si bad cholesterol, tapos ibalik niya dun kay liver para disposal, no? Kasi si liver ho, siya ho yung tagapaglinis, no? Si liver po doon po niyan, i-dispose po doon ni liver yung mga stored fat. So pag kumakain pala tayo ng good fat every day, yung mga stored fats na nasa veins natin, tatanggalin niya yun at i-dispose niya. So kung sa ngayon pa lang, baguhin mo na yung diet mo, kakain ka ng mas maraming good fat, iwasan mo naman yung mga bad fat, yung na-discuss natin yung mga trans fats, yung mga fried foods. Si good fat, puntahan niya si bad fat, tapos dadalhin niya sa liver para ma-dispose, para hindi na babalik si bad fat. No? The ideal diet is to eat fat as it occurs naturally. Natural fat in whole grains, vegetables, nuts, and seeds. Nandun pala dun si good fat. Again, whole grains, vegetables, nuts, and seeds. However, should not eat excessive. Hindi ho tayo pwedeng bumili tayo ng 1 kilong mani at uubusin mo sa isang kainan, sa isang araw si mani, no? So meron ho siyang kung ilan lang ang pwedeng kainin. Kasi ho, di ba doon, sabi, ang body natin ay magpuproduce ng sariling fat. So, yung fat na maproduce ng body natin, kaya naman gamitin ng body natin sa buong araw. However, kung gusto natin kumain ng mga good fat, dapat minimal lang ho. Hindi ho excessive. Kasi magkakasakit din po tayo kung masusobrahan po tayo kumain ng mga ganyan. Okay, now the sugar bomb. So ito ho yung masarap, yung cakes at soft drinks. After ho natin kumain, ano ho tayo, vegetarian daw, no? Kumain ho tayo ng gulay. Tapos nauumay tayo, naghahanap tayo ng soft drinks o kaya cake, no? Dessert, sabi. So ito ho, one piece of cake contains 15. Imagine, sa isang piece ng cake, meron siyang 15 teaspoonful of sugar. 15 teaspoonful of sugar sa isang piece of cake. Now, pagkatapos mo kumain ng cake, uminom ka ng Coke or Pepsi. No? 11 teaspoonful of sugar sa 12 ounce. No? Then, gusto mo ng ice cream. Sa isang scoop of ice cream, 8 teaspoonful of sugar. No? Grabing sugar pala. Sa isang scoop lang ng ice cream, no? Konti lang talaga 'yon. Ilang scoop ba kung kumakain tayo ng ice cream, baso-baso, 'di ba? O sige, iwasan na natin 'yan. Doon na lang tayo sa mga flavored drinks, no? Doon tayo sa sweetened milk, chocolate milk drink, o kaya doon tayo sa flavored orange or strawberry or calamansi. Yun pala sila, 80% sugar. No, imagine. Kasi ho, dito sa amin, meron yung place dito na yung production niya is calamansi. No? Tapos, gumawa sila ng calamansi juice. Ang mixture pala ng calamansi juice, sa 1 kilo ng juice ng calamansi, hahaluan mo siya ng 1 kilong white sugar. Tapos yun na yung ihalo nila sa water, tapos yun na yung ibibenta nila sa market, yun yung iniinom natin. No? So, umiinom tayo ng calamansi juice, akala natin healthy, yun pala, acidic na at hindi siya nakakatulong sa katawan natin. So, sabi dito, in 1 teaspoonful of sugar, 20 ang calories niya. Imagine, sa isang piece ng cake, 15 teaspoonful of sugar. Ang calorie niya is 300 calorie na siya.
Tapos uminom ka pa ng Coke na 11 teaspoonful of sugar. No? 220. So, 520 na. Doon pa lang, yung 1,200 calorie mo per day, doon pa lang ubus na. Oh, tapos snacks mo lang yun. So, how about nag-lunch, yung breakfast mo, ang calories sa breakfast mo, ang calories sa lunch mo, ang calories sa dinner mo. Kaya hindi ho maiiwasan ang mga overweight. Hindi ho talaga maiiwasan kung magiging obese tayo. Kaya yung iba, konti lang naman yung kinakain ko. Pero ba't ako nagigain ng weight? Kasi yung iba, hindi naman sila kumakain ng healthy food. High calorie po yung pagkain na kinakain nila. Kaya po, bago tayo kumakain ng mga pagkain, tingnan natin sa likuran, sa packaging ng mga biscuits o ano yon, nandun yung mga calories doon. Tapos try mo magbilang. Kung umabot ka na sa ilang calorie na yun lang talaga ang kailangan ng katawan mo, so, magpa-fasting ka na lang. Kasi pag dadagdagan mo pa yung pagkain na yon, kakain ka pa ng marami, magsustor din yun ng fat. So, every day, nagigain ng weight, no, si tao. So, diabetes is on the increase in all Asian countries, especially in the cities. Children should be trained early to avoid products with refined sugar. No, si diabetes napakauso ang sakit na yan, no? Bakit Dahil sa pagkain. Sa pagkain ng too much o ng sugar. Kaya dapat yung mga anak natin, i-train natin sila. Hindi natin sila um, pagbigyan sa mga luho nila. No? Dapat i-train natin sila na ma-avoid na sila sa mga sweet na mga pagkain na mga products. Lahat naman ginagamit yung refined sugar. The good news is that diabetes bump is one that not only can be prevented but also with proper lifestyle change can be overcome. Okay. Ito pala si diabetes, ma-overcome mo kung may proper lifestyle change. So, hindi natin siya maiiwasan, pero kung proper lifestyle change po, ma-prevent po natin na magkaroon tayo ng diabetes. Okay, again, sa experience ko po, before ako na-diagnose with gallbladder stone, grabe yung diet ko, wala akong control sa pagkain, no? Then until lagi nung sumasakit yung tiyan ko, nagpa-check up ako. Now, binasa ko, si gallbladder stone pala, may kaugnayan siya sa diabetes. Kasi nung time pala noon, kung ano-ano lang yung kinakain ko, tumaas na yung blood sugar ko. Kasi 'di ba, genetics din namin, kaya kaming magkaano diabetes. Now, nung pag mataas yung glucose sa katawan natin, yun at iba, madami na tayong glucose kaya tumaas yung sugar natin. Tapos kumakain pa din ako ng mga fats. Kaya pala, dun si gallbladder, hindi na siya maka-function normally. At kaya doon pala, yung mga fats na kinain kong iba, hindi na niya matutunaw, kaya ginawa niyang stone. And then, nung nagkasakit ako ng gallbladder stone, binago ko yung diet ko. And nagpa-check up ako sa doktor. Alam nyo, yung sugar ko na po noon is 70 to 80 po ang blood sugar ko. So, sabi ko, kahit binigyan ako ng sakit ng ganito, pero I was so thankful po, at least na-alarm ako kung paano yung diet ko, kung paano baguhin yung style ng pagkain ko. Kasi kung hindi po sumakit yung gallbladder ko, maaring may diabetes ako nowadays. No? So, dapat, kung meron kayong blood sugar na 100 plus pa lang, baguhin na nyo yung lifestyle change na, baguhin na yung diet nyo before it's no? So, paano answer the hunger? No? Kung dieters tayo, kakain tayo ng fruits. Kakain tayo ng mga nuts, no? Berries. O kaya, kakain tayo ng mga more on vegetables, no? Tomatoes, tsaka may pipino, at tsaka egg. Masarap talaga yan, no? Doon na lang. Hindi na lang tayo bibili ng mga tinapa, yung mga instant na anong maisip natin, yung masasarap, kagaya ng
titingin ka dun sa bakery, tapos yung mga color ng mga tinda niya, mga bread, maiinganyo ka talaga, no? So, iwas-iwas na sa mga bakery, no? Doon na lang tayo sa fruit stand. Mas healthy pa ho si fruits ang kakainin natin. Okay. Diseases of fiber deficiency. Marami ho tayong nagkakasakit dahil sa fiber deficiency. Now, several diseases are directly related to the straining and increased intra-abdominal pressure due to constipation, hemorrhoids, hernias, varicose veins, and diverticula of the large bowel. Ano yung diverticula of the large bowel? Yung large intestine natin, marami siyang tumutubo na parang mga patches, bukol-bukol ho. Yun ho ang sanhi kung hindi ho tayo kumakain ng maraming fiber. Tapos, nang dahil ho sa kinakain natin na mahilig tayo sa fried, hindi na ho kumakain ng gulay, yun ho yung mga magkakasakit ng ganito. Kasi wala hong fiber, wala hong tagawalis, no? No, constipated siya. Meron siyang hemorrhoids, almoranas, no? Hernias, yung lalaki yung bayag, no? Varicose veins, and diverticle of the large bowel. Pag wala ho tayong fiber, deficient po tayo sa fiber sa diet natin. High meat diet countries where meat is eaten in abundance have more colon cancer. No? Yung mga meat eaters po, no? Prone talaga sila sa colon cancer. High fat diet countries where there is high fat intake, there is also incidence of colon cancer. No? Elimination of cholesterol. Fiber aids the elimination of the cholesterol from the body. So, kailangan talaga din natin si fiber para ho ma-eliminate ho yung cholesterol na nasa katawan natin. So, what is fiber does? Ano ginagawa ba ni fiber? So, fiber includes pectin and gums which slow the absorption of glucose in your small intestines, preventing rapid increased drops in blood sugar levels. So, si fiber pala, meron siyang pectin and si gums. So, si pectin and si gums po, pag kumakain ho tayo ng mga food, no? Halimbawa, kumain tayo ng bread or biscuits kasi nagutom tayo, i-absorb po nila yung glucose, di ba? So, si bread, si carbohydrates, no? Pagpasok po sa katawan natin, convert into sugar, then from sugar to glucose. Pag magdaging glucose na yon, i-absorb po ni pectin and gums. Para ho, pagdating dun sa small intestine, no? Yung blood sugar natin, kasi pagkakain tayo, yung sugar natin, magtataas talaga yon, no? Mag-drops po siya yung sugar level, hindi po tataas. No? So, maiwasan po si diabetes. No? Si pectin and gums also decrease fat absorption and lower blood cholesterol levels. No? Si pectin and gums, hindi lang ho yung glucose ang i-absorb niya, pati din po yung blood cholesterol. Yung cholesterol po, i-absorb din po niya para ho, hindi ho tataas yung sugar level natin. Kaya ho, importante talaga si fiber sa ating katawan. No? So, si fiber speeds the food on through your large intestine so that not all nutrients are absorbed, especially nitrogen and fat. Bakit ho? Especially na kasama si nitrogen? Kasi ho, si nitrogen po, may importance naman din siya sa katawan natin. Pero, too much po si nitrogen, masisira ho yung kidney natin. Nakakasira ho siya. Kaya ho, pinapa-speed up po talaga, may pectin and gums yung food, para yung ibang mga nutrients, ibang hindi na ho kailangan sa katawan natin, ay mailabas siya kaagad. No? Hindi ho ma-absorb sa katawan natin. So, number 4, fiber also aids in relieving other health problems such as constipation, hemorrhoids, and gallbladder disease. So, maka-aids po siya, no, sa constipation. Hemorrhoids. Ang hemorrhoids po, napakasakit po talaga niyan kung meron ho kayong problema ng ganyan, no?
tsaka sa gallbladder disease. Honestly po, nung binago ko yung diet ko, hindi na ho, na ano po yung gallbladder problem ko, hindi na ho ako nagsasuffer ng pain, no? Pero, ano, control ko na lang po yung diet ko. So, food rich in fiber is the best source of many other essential nutrients like vitamins and minerals, no? So, fiber-rich foods, no? Sila po yung mga best source ng essential nutrients, vitamins, and minerals. So, kailangan ho natin kumakain ng mga foods rich in fiber na nasa fruits po sila. Okay. Now, ito ho yung mga brain food, no? Phosphorus in protein and protein in vegetables, no? So, ito mga proteins, ito ho yung mga pagkain sa ating mga brain, no? So, dito yung mga beans at saka sa kabila po, ito ho yung mga vegetables, no? Yung corn pala, 1 cup of corn, may 5 grams siya ng protein, no? Si avocado, 3 grams of protein. So, yan ho yung mga example ng mga food for the brain na may protein. So, functions po ng protein, they are the receptors on cell membranes, na receptor ho sila ho yung nagre-react pag kumakain ho tayo ng mga proteins. So, some hormones are also proteins. So, okay, now, lahat ho, may mga organs ho sa katawan natin na nag-produce ng hormone. Okay, now, for example, si brain. Si brain ho ay nagpo-produce ng melatonin na hormone. Okay. Si melatonin ho, while we sleep, during our deep sleep, si brain naglalabas siya ng hormone. Paglabas ng hormone ni brain, sabi ni melatonin, sige na, mag-work na tayo, no? So, mag-repair na sila, i-rebuild nila kung ano yung mga nasisira, yun ho yung trabaho ni hormone. Kaya mostly po si hormone ay protein. So pagising natin sa umaga na magbabawas na tayo, meron na tayong mga morning star yung sinabi nila kasi yun ho yung mga waste. While natulog tayo, yun ho yung mga waste na ginawa ng mga hormones, sa trabaho ng mga hormones, yun ho yung nilalabas nila pag the next morning gising na tayo. So, number 3, protein acts as transport channel in all cell membranes, no? Si protein ho yung nagta-transport channel sa lahat po ng cell membranes. Si protein ho yung dito ho kayo kasi kailangan nyo dito magtrabaho, dito kayo, no? Si protein ang ganyan. No, protein maintain the shape and structure of the cell. Kasi ho, mag-rebuild and repair siya. Kung halimbawa nakita niya, uy, na kumain pala siya ng hindi maganda, yung mga, nakakasira sa shape ng cell. So, lilinisin nila yon na yung shape ng cell mo is circle talaga siya at perfect yung shape ng cell, no? Protein also needed for oxygen transport. So, hemoglobin po, siya po yung red blood cell na responsible po siya na mag-deliver ng oxygen papunta sa ating mga tissue. Yan po si hemoglobin. And si myoglobin po, siya po yung nag-carries and store oxygen and nagta-transfer po siya doon naman po sa ating mga muscles and sa ating mga muscle cells, no? And all the necessary amino acids for human come directly from the plant kingdom or by eating the flesh of the animals which have eaten plant protein. No? So lahat po ng mga amino acid na kailangan po ni human ay nasa plant kingdom lang po. No? Yung flesh animals, ang kinukunan po nila ng protein ay galing din po sa plant. So, bakit kailangan po natin kumain ng mga flesh ng mga animals na same din lang naman yung protein na kinukuhanan natin? No? So there is no special benefit in eating second-hand protein from animal source. Second-hand na ho kasi kinain ni animals ang protein sa plant. Tapos tayo kakain, so second-hand na siya. Well, wala naman pala siyang benefit, no? Instead, nagkakasakit lang ho tayo. So,
Ito yung the most powerful fruits and vegetables po, yung alugbate, malunggay, no? Yung cabbage, tsaka ito ho yung mga fruits. Si egg ho, pwede ho siya ninyong isunny side up without using oil. Ang gawin nyo ho, konting water, tapos ilagay nyo si egg, pwede na ho kayong makasunny side up. Konting water, lagyan nyo siya ng gamayng vinegar, hindi ho siya mangangasim si egg. Tapos, hindi na ho siya masira yung shape niya. Buo pa din yung pagkaluto ni sunny side up. So, healthy po siya. Yan. Tsaka yan ho yung mga fruits. May avocado. Si watermelon ho, maganda ho yan, no? Lalong-lalo na po, mainit ang panahon, yun ang kakainin nyo. Lali ho kayong mabusog, ma-rehydrate pa kayo. Then, meron din hong, nakalimutan ko lang ho, yung meron ni watermelon na makakatulong din po siya kung meron tayong hypertension, si watermelon. Okay, so health officials recommending getting 5 to 7 portion of fruits and vegetables per day. No? So, si broccoli, nakakatulong po siya sa mag-build strong bones and connective tissue and promotes healthy nails and teeth. No? Si cabbage contains large amount of glutamine. So, ano yung si glutamine? An amino acid with anti-inflammatory properties. Si cabbage pala, may anti-inflammatory properties si cabbage. No? E meron siyang glutamine. Okay, si spinach is a great source of calcium and the best source of iron for helping the transport of oxygen and nutrients around the blood. Citrus fruits, the ability to fight off colds and strengthen the immune system, but in fact, its benefit go beyond this. No? Marami hong maitutulong si citrus fruits. So, importance of calcium. So, studies designed to evaluate bone density of vegetarian compared to no vegetarians have showed that vegetarian has greater bones density than meat eaters. Pag vegetarian pala tayo, mas maano po yung density ng bones rather than sa mga meat eaters. So, it has also found that maximal bone growth and repair can occur only when we sleep. Again, yung bone repair natin, mangyayari lang po yun kung natutulog tayo. Kaya ho, kailangan natin ng 8 hours sleep. Para ho, meron ho silang time, yung katawan natin na mag-repair at mag-replenish kung ano man ho yung mga nasisira. Kaya kailangan talaga natin ng deep sleep. Okay, healthy lifestyle is the very best form of prevention against osteoporosis with proper exercise, adequate calcium intake, plenty of rest, sunlight, and vegetarian diet also, which is naturally lower in protein as such as non-acid forming. So we can have strong, healthy bones even into old age. No? So hindi ho tayo magkaka-osteoporosis, pag may edad tayo, hindi na ho magbabago yung shape ng bone natin. Before ending this, no? Okay. Before ending my topic, here is a concluding word about meat. Okay. So, pesticides are used worldwide. Hindi ho naiiwasan si pesticides. Ginagamit ho yan worldwide. No? These chemicals are ingested by animals. So si pesticides din ay ini-ingest din sa mga animals. In this connection, it is interesting to note that meat contains 14 times more pesticides than fruits, vegetables, grains, and nuts. In addition, sprayed pesticides can be washed off from plant source prior by eating. Again, si pesticides ho ay ginagamit din ho sa meat. Ginagamit din ho siya sa mga vegetables, fruits, no? Sa mga grains. Kaya ho yung iba, sabi, hindi daw ho sila kumakain ng vegetables kasi dahil doon sa mga pesticides na ka-sprayed po sa mga fruits, no? Sa mga vegetables din. Pero, yan ho, mga pesticides na yan ho, ay natatanggal ho pag hinuhugasan natin yung mga
gulay bago natin kainin. At ito naman hong pesticides na nandun ni animals, hindi ho yan mahugasan, nandun na ho talaga yan sa meat niya. No? So, not so with meat. Not only that, but pesticides are not the only chemical found in animal flesh. Many hormones and antibodies given to animal and passed on to the consumer. Tama ho. Kasi ho dati, hindi pa ho ako Adventist, no? Nagbababoyan ho ako. So, 1530, iba ho yung ini-inject ko sa baboy ko. Iba din ho yung every week. Iba din ho yung pinapainom ko. Hinahalo ko sa food niya. Tsaka, marami ho talagang, yung kasi madali siyang tubo, madali siyang lalaki, so marami kang ini-inject sa animals. At yung ini-inject na chemicals doon, hindi na ho yun mawawala. Kasi ando na yun sa blood niya, ando na yun sa katawan niya, ando na yun sa system niya. Kasi doon sa mga gamot na binili ko, na nakanote talaga doon na kailangan after ka nag-inject, after ka nagbigay ng ganito sa alaga mo, dapat 15 days after bago mo siya ibenta or ikatay or 30 days after na mawawala na yung hormones na naandon. Pero hindi ho lahat ng supplier ho meron hong concern sa mga consumers. Hindi ho lahat. Lalo-lalo na ho kung kakailangan talaga nila ng pera, kaka-inject lang. Lagi ho nangyayari sa akin yan. Kaka-inject lang, tapos after 1 week, maibenta ko na ho yung product ko. Tapos, yun pala ho, ang pupunta sa katawan ni consumer. Which is, mamili ho tayo, alin ho tayo, doon ho tayo sa gulay na bago natin kainin, mahuhugasan pa natin yung mga pesticides na yon, o doon ho tayo sa mga meat like 45 days chicken, no? Alam naman ho natin na yun din. Ang katawan ng mga manok na yan ay puno ng hormones din, mga chemicals. Doon ba tayo na para sa atin masarap, pero araw-araw ho, binibigyan ho natin ng pagkakataon na mabubuhay ho yung mga cancer cells at iba pang mga sakit na dadapo sa katawan natin. So, yun lang po. Thank you and have a good day. Sana ho may natutunan kayo sa araw na to. So, may question po ba? Thank you, ma'am. Ma'am, Salamat. may tanong po ako, ma'am. Ma'am Janice. Yes po. Kasi kanina, maganda po yung lecture nyo. May ilang katanungan lang ako na gustong linawin. Kasi kanina, binanggit po ninyo yung tamang intake ng calories sa katawan. Ngayon, mayroon po bang formula o di kaya computation na pwedeng magamit para at least malaman namin kung ilan ba ang calorie intake na kailangan namin sa loob ng isang araw? Tapos, isa pa pong problema dyan, siyempre hindi naman namin alam yung kung ilan yung content ng calorie na kakainin namin. Meron po bang mga nutritional table na i-recommend po ninyo sa amin para at least makita namin? Sayang po kasi na alam namin siya pero hindi namin kayang i-apply sa amin. Okay po sir, thank you. So una pong sagot kung paano ho malalaman yung yung calorie intake needed ng body ninyo. Meron ho din sa Google, i-search niyo po yung BMI. Tapos meron ho siyang computation doon. So, meron siyang computation doon na sa yung body weight ngayon, no? Yung height at saka yung age, meron din computation na malalaman mo kung ilang calories lang po ang kailangan ng katawan nyo. Especially po sa mga lalaki, times 2 po kayo, mga 2,000 plus calories po ang needed sa katawan ng mga lalaki kasi mas ho yung katawan nyo kaysa sa mga babae. Then po dun sa mga calories na tinatanong nyo, meron din pong site doon, i-search nyo, lahat po kung ilang calorie, kagaya ng 1 cup of rice, 200 calorie. Yung sa egg, basta boiled egg lang talaga, 80 lang yung calorie niya. Pero pag i-fried, magiging 200 plus na po yung calorie ni egg.
No? So, nandun po yun sa Google, sir. I-search nyo po yung calories po intake. Tsaka, mag-search po kayo sa mga foods na malaman nyo kung ano yung calorie po ng bawat pagkain. Thank you po. Thank you, ma'am. Okay po. Actually, Wala po alam ba by healthy meat, ma'am? Po? Wala po bang healthy meat? Yung ano po, ano ba yung Vegemite natin? O kaya yung ano, yung coconut meat, healthy yon. Okay po. Pero pag meat sa ano, sa animal, sa flesh talaga, hindi ho siya talaga healthy. Wala po, ma'am. Wala po. Kasi 'di ba red meat? Sige po. Oh, red meat. Thank you po. Welcome. Wala na po bang tanong? wala na po, ma'am. Janice, Okay po. Thank you po. God bless. yung sa dentist, halos karamihan alam na nila ang problema ang pag-apply. Yun. Talaga. So, actually, Doon po sa sabi mo kanina sa may ano ng acidity or sa calamansi, Yun po. yun sa Ma'am, yung kailangan yung ano pala kasi may na ano ako ng isang book dito, how to get yourself. Maganda yung calamansi, yung after wake up, yung sa umaga. Oh, yun. Oo, yung iinom ka ng kalamansi sa umaga. Puro talaga. Walang halo. Ang ano, nice. Doon sa ano sa warm water. Without sugar. Lagyan siya ng warm water. Tapos warm. Walang Without sugar. Makaano po siya po. Sa mga may ano yung mataas yung high blood cholesterol. So makatulong po siya within 19 days. So sabi pure po yung kanilang ano kasi yung may high blood yung nagmi-maintenance kasi the word maintenance po wala na po siyang kagalingan. Yung ano mini-maintain lang na manormal ang kanilang pressure. Gusto talaga ng ano yung may mga high blood na back to normal. Yung kalamansi pala napakaganda sa ano sa katawan na every ano morning yung 3 kalamansi or 5 sa isang basong tubig na maligamgam. Without sugar kasi po kapag may sugar siya makakause siya sa acid or acidity sa katawan. So yun po ang ano ng ni Doc Alan ano Pastor Alan Jinsin no how to heal yourself. Yun lang po. Okay, thank you very much, Captain Daniel. At we'll have a short break mga kapatid for 2 to 3 minutes. Then we'll give the time to Captain Ramak for the transformational leadership. ilang minutes yun, Doc? Relax? Ilang minutes? 15 minutes? 15 minutes divided by 10.
Divide by 10. Partner, kumusta dia? Kira, oy. Wapo, Japon. Oh, Oo. nausap ba ni Saka mo diya, ang tino? Sa bro. Oy. Kumusta man ako ang mga classmate?